Ang paella ilalagay sa baboy, iloloto pa uli. Ang lilitsuning baboy, tinanggalan muna ng ribs o tabya at saka pinalamanan ng half-cooked na seafood paella. Dapat siya ayos talaga. Para hindi mabutas yung balat. Kasi pag tumutok yung balat, kakalat yung kanin. Habang nililitsyon ang baboy sa loob ng halos 2 oras, dito nagsasanib puwersa ang sarap ng karne at ang linamnam ng seafood na ang kinalabasan, boneless lechon stuffed with seafood paella. Masarap po. Kasi first time ko lang nakatikim nito. Kasi kung isipin ko pa ang baboy pang ilalagay ko rito or meat, beef, chicken, hindi na maganda. Kaya ang ginawa ko, puro seafood talaga. Sa isang retreat center naman sa Lubao sa Pampanga, matitikman by special order lang ang kanilang lechon. Asin, paminta, tamarin. Lalagyan mo sa leg. Ang kanilang ultimate raw na pampalasa, lechong pato, Tapos papasok sa baboy. na naluluto habang nasa loob ng tiyan ng nililitsyong baboy. Tumatagal daw ng 2 hanggang 4 na oras ang paglilitsyon sa parehong baboy at pato sa loob nito. Pagkaluto, pwede raw sabay papakin o magkahiwalay kainin. Ang lechon con pato. Sarap. Hindi siya nakakaumay. Tsaka yung taba niya, manipis. Yung slow cooking, which happens in the lechon anyway, at saka yung herbs that we put, like lemongrass, I think helps in the taste. Dahil naging simbolo na ng karangyaan ng isang handaan ng lechon, sa bawat mahahalagang okasyon, siguradong hindi ito mawawala. Nito nga lang nakaraang linggo, nagsagawa ng kanilang taunang Lechon Festival ang samahang bukal ng pananampalataya sa bayan ng Bayumbong sa Nueva Vizcaya. Ang love affair natin sa lechon, hindi lang tuwing may handaan. Sa ilang bayan, ipinaparada pa ang mga ito con todo costume. Nito lang Huwebes sa Digos City sa Davao del Sur, ang ilang lechon nag-ala majorette at beauty queen. Ang problema lang sa lechon, makolesterol ito, kaya dapat may kontrol ang pagkain dito. Ngunit meron daw ibang lechon na kahit paano mas healthy. Ang samahan ng mga magbababoy sa Katimugang Luzon, gustong palaganapin ang pag-aalaga ng native pigs o baboy ramo na all natural daw. Ang mga baboy raw kasi sa farm na ito ni Edmer, hinahayaan lang maglaro sa kural. Hindi rin daw binibigyan ng mga ito ng anumang artipisyal o synthetic na gamot at pawang mga organic lang daw ang ipinakakain sa kanila. Katulad ng gabi na hinaluan ng dinurog na sapal ng nyog at darak. Kahit putikan lang, survive sila. Mataas ang kanilang immunization sa katawan. Wala silang ginagamit na antibiotic. Kaya nagbubungkal sila. Nakakuha sila sa lupa ng mga nutrients pang iba. Kapag umabot na raw ng 8 buwan ang isang baboy ramo, pwede nang litsunin. Inihanda muna ni Edmer ang mga pampalasa. Pinaghalo ang dahon ng sibuyas, bawang, paminta at asin. Halo natin ng soda. So to make it mas matamis, mawala yung lansa nung loob ng lechon. Matapos ilagay ang mga pampalasa sa tiyan ng baboy, pinahi ito. At ready nang ilitsyon. Buwasan natin sabaw ng buko para maging crispy yung kanyang mga balat. Makalipas lang ang 2 hanggang 3 oras, luto na ang lechong baboy ramo. Ang sarap. The best. Kahit walang sauce. Ngunit sa mga bagong klase ng lechong ito, ano naman kaya ang masasabi ng mga institusyon ng lechonan sa Pilipinas? Ito ang lechonan ni Aling Cora. Lechon! Ilan kaya lechon, oh? Ilang kilo ba?
na minana pa raw niya sa kanyang biyanan na si Mang Tomas. Ang di umano, kauna-unahang nagtayo ng lechonan sa La Loma noong pang 1950s. Dati nang masarap ang disco namin kasi hindi binabago ang timpla. Si Mang Ramon naman ang nagpasimuno raw ng parada ng lechon sa La Loma noong taong 2000. Once nagkaroon tayo ng parada ng lechon, mapapansin tayo ng syudad, mapapansin tayo ng buong bansa, mapapansin tayo ng buong mundo, sabi ko. Saka sa kanila, ang La Loma ay magiging history in the making. 5 dekadang pagtsatsaga naman daw ang iginugol ni Aling Nena sa paglilitsyon. Ngayon, meron na siyang 8 branches sa Metro Manila. Nagde-deliver pa sa iba't ibang mga probinsya. Lahat nakakabili sa amin, bumabalik-balik talagang at nire-recommenda pa. Talagang nasasarapan. Kahapon, nagsama-sama ang mga lechon expert para sa isang lechon summit. Ipinatikim namin sa kanila ang 3 bagong klase ng lechon. Ang boneless lechon stuffed with seafood paella, ang lechon con pato, at ang lechong baboy ramo. Ano kaya ang kanilang sentensya? Alin ang pinakamasarap? Masarap to. Malambot, saka hindi mas, pero pag mas maalat ito, mas masarap. Kasi miski walang sarsa, pwedeng makain. Of course, di ba? Kasi may seafood yun eh. Medyo mahal yun. Kung pipili ako, yun ang pipiliin ko kasi meron na ako lechon baboy, meron pa ako seafood. May rice pa ako. Masarap itong lechon, kaya lang itong patot medyo matigas. Pero masarap. Sa paanong paraan man lutuin, kahit simpleng mga pampalasa lang ang ilagay o gamitan pa ng pandagdag na sarap ng ibang putahe, lulutang at lulutang pa rin ang natural na sarap ng lechon. Truly, the best pig in Asia. Susunod, mga insektong kinakain, Mas matindi yung makalating to.